po. Sabihin niyo muna yung katabi niyo na Merry Christmas. Pasko na, no? Konting panahon na lang, Pasko na. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na nagdala sa amin sa lugar na ito. Salamat po sa patuloy mong pagpapalakas sa amin at tinutulungan mo po kami sa aming paglalakbay sa pananampalataya. Nawa, pagkilumin mo kami at baguhin mo ang bawat isa sa amin ngayon. Bigyan mo kami ng bagong puso upang ikaw ang aming sundin at sambahin. Tulungan mo kami na sa araw na ito ay maihayag namin ang aming pag-ibig para sa iyo. Banal na Espiritu, mangusap ka sa amin. Salamat na ikaw ay nananatili sa amin. Gabayan mo nawa ako sa aking pagpapahayag ng iyong salita na hindi ko ihayag ang sarili kong kaluwingan, kundi ang iyong kalooban. Nawa, gamitin mo, Panginoon, ang mensahe na ito upang kami matapuan. Nasaan man kami at mapalapit muli kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So, Merry Christmas po, no? Kamusta po kayo? Mabuti. Ngayon po ay 45 Sunday na ng taon. Alam niyo po kung ilang Sunday meron sa isang taon? 52. So, 52 minus 45. Ilan? 7, no? Alam niyo bang 7 na linggo na lang matatapos na po ang 2024? Ganun lang po, kabilis, no? At kamusta po ang inyong buhay? Siyempre, lahat po ng Pilipino excited sa December dahil excited sa Pasko. Maraming tao naghahanda ng party, decoration. Sa lugar niyo po ba may mga may Christmas light na o wala pa? Yung iba, meron na. Sa inyo, wala pa? Meron na. Meron na, no? Yung iba, naghahanda na ng kaninang umaga, nag-uusap si Jonel at si John Dave kasi nag-aalala po sila sa kanilang special number sa kanilang company, no? Kasi pag December, no, sasaya o aawit po yung mga empleyado. Pero po ang ating pong church kakaiba, no? Kasi tuwing pa December na, ano pong meron tayo? PG, no? Meron tayong Pilgrim's Journey. Kung saan, ang pinaghahandaan po natin, ano ba? Ang pinopokus natin ay ang ating relasyon sa Panginoon, no? At pang ilang PG na po natin? PG 5. Sabihin may dumating na 1, 2, 3, 4. Nandito ba kayo nung mga nakaraang taon? No? Naalala ko last year, nag-aral po tayo ng aklat ng Revelation, no? Ang ibig sabihin po ng Pilgrim's Journey, sabi sa Tagalog, paglalakbay ng manlalakbay na mananampalataya, no? Sa Tagalog, no? Paglalakbay ng manlalakbay pananampalataya. Inaalala natin po na ang Christian life is a journey. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay journey. Ibig sabihin, may simula, may destinasyon, no? May katapusan. At yun ang makasama ang Diyos magpakailanman sa langit. At ngayong week po, ay ang ngayong PG5, ang ating pong activity ay group activity, no? Nakibawas po tayo sa group activities. Mapapaghalataan mo po kung sino yung pagod at sino yung hindi, no? Yung mga pagod, nakaupo na, no? Sila, yung iba, malakas pa, no? Sino ba yung mga nandito? Yan, mga may senior na po siguro, no? Napagod po ba kayo nakalaang linggo? Napagod? No? May narinig ako, may nagre-reklamo, pero naglalakad pa rin, no? Hanggang matapos po natin. Kayo po ba ay nabibless sa ating PG5? Opo, hindi po. Opo, no? Lahat po tayo ay nabibless. At kung hindi pa po kayo nagjo-join, ngayon po ay ika-third week, pang-apat na week po, pwede pa po kayong mag-join sa ating PG program. At last week po, natapos po natin basahin ang aklat ng Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, at John. Ang binabasa na po natin ay gawa, no? Aklat ng mga gawa. At natutuwa po ako kasi maraming mga newcomers yung nagjo-join sa ating Bible reading, no? Naniniwala ako na pagpapalain po kaya ng Diyos. Dalangin ko rin na yung ating mga old members, tayo rin po maging mabuting halimbawa. Mag-join po tayo sa ating Bible
program. Kaya nga po, ang ating text po ngayon ay matatagpuan natin sa huling chapter ng huling Gospel, no? Ang aklat ng Juan, chapter 21. At naniniwala ako na lahat tayo familiar na sa story. Dahil ito po ay tungkol sa restoration po ni Peter, no? At ang aking group po sa PG5 ay Peter group, no? Hindi ko naman pinagmamalaki yung aking group, pero si Peter po, no? Bilang isang alagad ni Jesus. Sabi po, basahin natin, no? Magdala kayo dito ng background ng ilang isdang nahuli nyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lahat na puno, ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit gaano karami ang mga isda. Hali kayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Nabasa po natin na si Jesus ang ating tagapagligtas, siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ngunit pinagtagumpayan niya ang ating kasalanan, ang ating kaligtasan, nung siya ay muling nabuhay. No? Sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Maging confident po tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus na ang ating Diyos ay buhay at buhay magpakailan. At si Jesus na natili po siya ng 40 days sa mundo bago po siya umakyat sa langit. At nung siya ay ipako sa krus, ano po yung nangyayari sa kanyang mga alagad? Ang kanyang mga alagad ay nagka-watak-watak, no? Nagkahiwa-hiwalay sila. At kahit na siguro narinig nila na si Jesus ay muling nabuhay, hindi pa rin malinaw sa kanila kung ano na ang kanilang dapat gawin, no? Sabi dito, pangatlong pagkakataon na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nakita natin, sinabi ni Pedro sa unang bahagi ng chapter 21, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Naalala niyo anong trabaho po ni Pedro? Siya ay isang fisherman, no? Hindi niya siguro alam anong gagawin. Wala na si Jesus, no? Namatay na si Jesus. Ano kayang gagawin ko? Ano na naisip niya gawin? Mangingisda na lang ako. Babalik na ako sa dati kong trabaho. Naalala niyo po ba kung paano tinawag ni Jesus si Pedro? Sa ganun din pong sitwasyon. Nangingisda siya at wala siyang mahuli, no? At siya ay tinawag ni Jesus. Hayaan niyo pong basahin ko, no, sa Lucas chapter 5, 4-6 at 10-11. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Ganoon na ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. At sa verse 10, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa bangkang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. At sa chapter 21, ano po yung nangyari? Sabi ni Pedro, ano sabi ni Pedro? Mangingisda? Mangingisda ako. At nagpakita doon ng isang tao, ihulog ninyo ang kanyang lambat sa kabilang side. At ano nangyari po? Nakahuli sila ng maraming isda. At nakilala ni Juan na siya ay si Jesus na muling nabuhay. At agad na nagbihis si Pedro tumalon at lumapit kay Jesus. Pinapaalala po ng Diyos kay Pedro
ang kanyang pagtawag sa kanya noong isa. Tama ba? Tinawag siyang maging kanyang alagad, no? Kasi after 3 years ng pagsunod kay Jesus, no? Nais na ni Pedro bumalik sa dati niyang trabaho, pero sabi ni Jesus, tinatawag kita. Nakilala nila si Jesus at doon siya ay sumunod sa kanila. Pagdating po nila sa Pampang, ano po nakita ni Pedro? Nakita niya doon si Jesus na naghanda po ng almusal para sa kanila. At nandoon din po ang apoy, no? Apoy, or sabi sa English, no, coals of fire. Sa paligid ng nagbabagang uling. Marahil si Pedro, familiar din siya sa eksena na ito, no? Marahil ang sitwasyon na ito ay hindi niya makakalimutan. Marahil ito yung pinakamalaki niyang pagsisisi sa kanyang buhay. Kasi kung ano nangyari doon sa paligid ng apoy, mababasa po natin sa John 18. Verse 18. Maginaw noon. Kaya nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nag-umpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at tumayo rin at nagpainit din. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Ipinagkaila ito ni Pedro. Hindi, sagad niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaki, tagapasan niya ng tainga. Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halaman? Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaho ang Sa panahon din niyon, marahil naalala ni Pedro kung paano siya tinawag ni Jesus. Pero naalala rin ni Pedro ang kanyang matinding kasalanan o pagkakamali. Dahil ilang beses po itinanggi ni Pedro si Jesus, 3 beses hindi ko siya nakikilala. At sa panahon din iyon, pinabalik loob ni Jesus si Pedro. Ano pong sinabi ni Jesus kay Pedro? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakiinin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ilang beses po tinanong ni Jesus si Pedro ng mahal mo ba ako? Ilang beses po sumagot si Jesus, Panginoon, alam mo na mahal ko kayo. 3. Ilang beses po sinabi ni Jesus ang kanyang commission or utos kay Pedro? 3. Pakainin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Malinaw no na sinasabi ni Jesus that He is restoring Peter sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Malinaw na si Pedro ay pinatawad ni Jesus at binigyan siya ng bagong responsibilidad bilang apostol sa kabila ng kanyang ginawang pagkakalulo kay Jesus o sa kanyang kasalanan. Ganon din po tayo ng mga Kristiyano. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na kapag tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay papatawarin ni Jesus at tayo po ay kanyang
baligin. Nais po ng Diyos na kayo ay manumbalik. Nais ng Diyos na kayo po ay bumalik. Nais sa inyong sabihin ni Jesus na higit po kayo sa inyong mga pagkakamali. Higit ka pa sa iyong nakaraan. Higit ka pa sa iyong pagkakamali. Minsan po, no, hindi natin nagagawa yung alam nating tama. Tama ba? Minsan tayo ay nagkakasala. Kaya anong nararamdaman po natin? Tayo ay nahihiya. Nahihiya na tayong lumapit sa Diyos kasi hindi naman natin siya nasusunod. Tama po ba? Nahihiya na tayong mag-church kasi hindi naman natin din nagagawa yung ating mga responsibilidad sa church. Nahihiya tayo maging sa ating sariling pamilya. Baka iniisip po natin, naku, baka hindi na ako pwede dyan. Baka hindi na ako tatanggapin. Baka wala na akong pag-asa yung iba, hindi mo na ako magsiserve. Hindi mo na ako maglingkod sa Panginoon kasi hindi ako karapat. Dapat. Naramdaman niyo na po ba yan? Pero ano po ang nais sabihin ng Diyos? Nais niya na hindi ka po malubog sa iyong kasalanan at pagkakamali. Sa halip, nais na ikaw ay magpatuloy na sumunod sa Kanya. Sabihin mo po sa katabi mo, magpatuloy ka. Naalala nyo, we are in a pilgrim's journey. Kailangan po nating magpatuloy. Kung minsan napapanghinaan tayo ng loob tayo sa sarili natin, minsan dahil sa sitwasyon natin, minsan dahil sa ibang tao. Tama po ba? Pero anong nais ng Diyos? Magpatuloy. So nais po ni Jesus na tayo ay magpatuloy sa pagmamahal o pag-ibig, magpatuloy sa paglilingkod, at magpatuloy sa pagsunod. Keep on loving, keep on serving, and keep on following. Binigyan ni Jesus si Pedro ng pagkakataon na ilang beses po sabihin yung mahal niya si Jesus? 3 beses. At sa ikatlong beses, anong naramdaman ni Pedro? Nalungkot. Sabi niya, Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mo na mahal kita. At sa aking pong pagbabasa ng Biblia, ngayong taon, or siguro po dahil sa aming Sunday School lesson, nakikita ko na nare-recognize ni Jesus, nakikilala ni Jesus yung pananampalataya ng isang tao. Halimbawa po, sa kwento ng isang paralitiko, kung saan yung kanyang 4 na kaibigan, ano yung ginawa nila? Binutas nila yung bubong para dalhin yung kanilang kaibigan kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, pinatawan na ang iyong mga kasalanan. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Alam ni Jesus ang kanyang paniniwala. At yung kwento po tungkol sa Romano, sundalo, centurion, no? Sabi ng sundalo, Jesus, sabihin mo lang, hindi mo na kailangan puntahan. Sabihin mo lang, gagaling ang aking tauhan. Ano sabi ni Jesus? Wala po akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa Israel. Nakita ulit ni Jesus, no? Ang kanyang pananampalataya. At meron pong isang kwento din, no? Sa Biblia, tungkol kay Mary Magdalene, kung saan sabi doon, no? Then he turned toward the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Nakita po ni Jesus yung pag-ibig ni Maria. Ibig sabihin po, katulad ng sinasabi ni Pedro, Panginoon, alam mo na mahal ko kayo. Katulad kung paano niya nakita yung pananampalataya at kung paano niya nakita yung pag-ibig ng ibang tao, alam mo na mahal kayo. Ano pong sinasabi sa atin ni Jesus? Alam ni Jesus ang inyong nasa puso. Alam ni Jesus na pumunta po kayo dito ngayon sa church kahit marami po kayong problema. Tama po ba? Alam ni Jesus,
marami po kayong kabigatan sa buhay, pero nakita niya, alam niya, na nandito po kayo sa kabila po ng lahat ng iyon. At minsan, nakakagawa tayo ng kasalanan Monday to Saturday, kaya minsan ang bigat pumunta sa church ng linggo, pero alam ni Jesus ang iyong nasa puso. At minsan, meron po tayong disappointment, no, sa ibang tao. Kasi siya, ganito siya. Pero alam ni Jesus, no, sa kabila po ng iyon, nandito po kayo sa search, sumasamba sa Kanya. Kasi alam ni Jesus ang inyong pag-ibig para sa Kanya. Siguro yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi pa perfecto, pero nakikita ni Jesus na mahal natin siya. Kaya po tayo dito. Kaya po anong sabi niya sa atin? Keep on loving. Magpatuloy po tayo sa pag-ibig sa Diyos at pagpatuloy po tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Patapos na po yung 2024. Ilang weeks na nga lang po? 7. At kung babalikan ko po yung taon natin ngayon, ang hirap. Nalala niyo ano mga nangyari po sa atin ngayong 2024? Ang dami po nating paghihirap, no? Ang dami po natin, siguro ang dami nating kabiguan or pagsaway sa Diyos. At even sa church, no? Naranasan natin yung pinakamalalang baha, no? Hindi natin yan makakalimutan ngayong 2024. At dumating tayo sa punto na hindi natin alam kung paano na po tayo magpapatuloy. Ganon din po, no? Ngayon, nagtatanong tayo, Lord, paano ba ako magpapatuloy? Minsan nawawala na tayo ng motivation. No? Si Pedro, anong sabi niya? Mangingisda ako. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Babalik na lang ako sa ginagawa ko dati bago ko makilala si Jesus. Pero yun po ba yung nais ni Jesus para sa atin? Hindi po. Alam niyo po, nung binabasa ko yung kwento na ito, naisip ko, si Jesus, pwede naman siya umakyat na lang sa langit, di ba, agad? Magpakita siya sa mga alagad na buhay ako at umakyat sa langit. Pero si Peter po, kinausap niya ng personal ng mag-isa. Dahil nais ipahayag ng Diyos kay Pedro na magpapatuloy po yung kanyang pagkatawag sa kanya at ang purpose niya na, ano po yung purpose ng Diyos kay Pedro? Keep on serving. Ano sabi niya? Mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Halagahan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Sinabi po ito ni Jesus, no? Tinanong niya muna kung mahal siya ni Pedro bago niya sinabi yung kanyang utos. Dahil alam ni Jesus na ang prerequisite ng paglilingkod ay ang pag-ibig. No? Mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang pag-ibig ang magiging kondisyon para sa kanyang paglilingkod. At ganun din po sa atin. Naalala ko po last year, nag-share po ako ng message, ang title, We Begin and End in Love. Tayo po ay nagsisimula at nagtatapos sa pag-ibig. Nakalimutan niyo na, no? Sabi natin doon, no? Love fuels the Christian life. Kung meron pong gas ang Kristiyanong pamumuhay, ito po ay ang pag-ibig, no? Kasi po tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Bakit po tayo niligtas ng Diyos? Bakit niya po binigay si Jesus sa atin? Ano po yung reason? Ano yung motivation ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig. Kasi mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kalimutan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Yun po yung unang-unang pinakadahilan kaya tayo niligtas ng Diyos. Hindi niya tayo niligtas para mapaglingkuran natin siya. Kundi niligtas niya tayo dahil mahal niya tayo. At bakit tayo susunod sa Kanya? Kasi mahal natin siya. Naiintindihan po ninyo? Ano sabi po ng verse? We love because first love us. Alam ng Diyos na tayo ay maglilingkod sa pamamagitan po ng ating pag-ibig. No? Sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Love fuels our commitment sa Panginoon. Kaya sabi po ng John 14:15, If you love me, keep my
commands. Ganon din po tayo, no? Pag-ibig po yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay. Bakit ka nagtatrabaho ng mabuti? Bakit nagsasakripisyo ka? Bakit napapagod ka araw-araw sa pagtatrabaho? Anong sagot? Kasi mahal ko yung mga anak ko. Mahal ko yung aking pamilya. Bakit hindi ka tumitingin sa iba? Bakit kahit maraming lumalapit sa inyo, hindi mo pinapansin? Ang sabi? Kasi mahal ko yung aking asawa. Tama po ba? Bakit hindi ka pumupunta sa mga delikadong lugar? Kasi mahal ko yung buhay ko. Tama po ba? Ang dahilan po ng ating pagkilos ay ang ating pagmamahal. Ganon din po. Tayo po ay makapaglilingkod sa Panginoong Jesus. Kung mahal natin siya. Ngayon po, tayo ay meron tayong PG program. Tayo po ay lumalakad magkakasama. Kasi tayo ay isang pamilya sa Panginoon. Kaya anong ginagawa natin? We are encouraging one another po, no? Pero naisip ko, gaano man po tayo in-encourage ng church na magbasa ng Biblia, manalangin, mag-join ng church, maglingkod sa church, maglingkod sa iba, hindi po natin gagawin. Unless mahal natin si Jesus. Hindi po tayo kikilos unless mahal po natin ng Diyos at ang ating pong puso ay fuel ng pag-ibig natin para sa Kanya. Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Do you love me? Feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Muling ibinalik ng Diyos si Pedro sa kanyang tungkulin. Pagpapakain. Ibig sabihin, dapat po ituro ni Pedro ang ano po? Ang katotohanan, ang ano po? Ang salita ng Diyos, ang kalooban ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi po, ito po yung ating kailangan sa ating buhay. Nais ni Jesus na gabayan ni Pedro ang mga mananampalataya sa pagsunod sa kanyang mga salita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ganon din po sa buhay Kristiyano, mahalaga po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Every Sunday, paulit-ulit po sinasabi sa atin kung gaano kahalaga ang Biblia. Ano po yung memory verse natin sa Pilgrims noong nakaraang Sunday? Matthew 4:4. Kalimutan na? Mandas. Pakainin mo ang ating mga. Nabubuhay po tayo sa salita ng Diyos. At tayo rin po ay tinatawag ni Jesus na maglingkod. Ang sabi niya? Keep on serving, feed my sheep. Kayo po ay merong PG group, tama po ba? Nais ni Jesus na mahalin mo po sila. Maglingkod po kayo sa kanila sa inyong group. Tingnan niyo yung mga kabgroup po ninyo. Ano sabi ng Diyos kay Pedro? Halagaan mo ang aking mga tupa. No? Ituro mo sa kanila ang mabuting balita, ang aking mga salita. Maglingkod ka sa kanila gamit ang mga talento na ibinigay ko sa iyo. Ganun din po tayo tinatawag ng Diyos. Paglingkuran po natin at mahalin. Kaya niyo po ba gawin? Simula po tayo sa maliit. Sa group muna natin. Pag nagawa po natin, kaya na natin po gawin para sa lahat. Gagawin niyo po ba? Opo, hindi po. Okay. At sa huli, pinahayag ng Diyos kay Pedro kung ano po ang mangyayari sa kanya. No? Ang sabi doon, feed my sheep. Hindi sure pala. Sabi niya sa 1:21 verse 18, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit, pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipaliwanag kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, follow me. Sumunod ka sa akin. Pinahayag ni Jesus kay Pedro kung paano po siya mamatay. No? Ano sabi doon? Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God when he said to him, follow me. So ano po yung huli? Keep on following, no? Bago po mamatay si Jesus sa kanilang Last Supper,
Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad at sinabi niya, dumating na ang oras para ko ay umalis. Aalis na ako. Pero hindi maintindihan ni Pedro yung sinasabi ni Jesus. Ano kung pag-alis ni Jesus ibig sabihin? Siya ay mamamatay sa krus para sa kanilang mga kasalanan. Kaya sinabi ni Pedro, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko, hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit hindi po ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa iyo. Ano sabi ni Pedro kay Jesus? Nakahanda po akong mamatay para sa iyo. No? Pinaalala din po ni Jesus, no? Kay Pedro yung kanyang confession, no? At pinahayag ni Jesus kung paano siya mamamatay. Sabi doon na, sa ikaluluwalhati ng Diyos to glorify God. At ano pong nangyari kay Pedro? Paano namatay si Pedro? Ayon po sa kasaysayan, siya po ay namatay bilang isang martyr. No? Sa panahon daw po ng paghahari ni Nero sa Roma. At si Pedro din ay ipinako sa krus. Pero dahil hindi niya po, naisip niya na hindi siya karapat-dapat mamatay katulad ni Jesus, nagpapako po siya sa krus ng pabaligtad, no? Pabaligtad. Pinapaalala ni Jesus kay Pedro na ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugan ng sakripisyo even up to death, no? Maging hanggang kamatayan. At tayo din po, tayo ay nasa pilgrim's journey at ang ating journey bilang mga Kristiyano ay hindi po one-time decision. Hindi po isang desisyon, kundi patuloy na paglakad. Sabihin nyo nga, patuloy. Tinatawag po tayo ni Jesus na magpatuloy sa paglakad sa ating pananampalataya. Ano man ang kagalakan, kahirapan, tagumpay, o failure, no? Anong Tagalog ng failure? No? Pagkukulang, pagbagsak, no? Tagumpay o failure. Kasi following Jesus is paglakad sa Kanya. Anong sabi niya? Sa Lucas 9:23. Basahin po natin. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin, ngayon lang, araw-araw ang ating krus. Ibig sabihin, tagabin natin po lahat ng dumarating sa ating buhay at tayo po ay magpatuloy sa ating pagsunod. No? Pinapaalala sa atin ni Jesus. Kung tayo man ay nabigo, nagkamali, meron tayong disappointment sa ibang tao, hindi po yun dahilan para huminto po tayo. Dapat po tayo ay magpatuloy. Dahil alam po ni Jesus ang ating mga puso. No? Alam ni Jesus ang ating puso kahit nakaranas po tayo ng mga paghihirap at pagkabigo, pagkakamali at pagsubok, nananatili po yung kanyang tawag. Iniibig mo ba ako? Do you love me? Kaya magpatuloy po tayo sa ating pilgrim's journey. At ang ating paglalakbay bilang mananampalataya ay isang patuloy na paglago at paghilom na nakaugat sa kagandahang loob ng Diyos, sa grace po ng Panginoon sa atin. Kaya ito po yung prayer ko. Gamitin natin ang natitirang mga linggo ng taon na muling pagtitibay ng ating pag-ibig kay Jesus at sa layuning maglingkod at sumunod sa Kanya ng buong puso. Kahit po huling 7 weeks ng taon na ito, piliin po natin bumalik kay Jesus at sumunod po sa Kanya. Naunawaan niyo po ba? Hindi po nais ni Jesus, no? Na malugmok po tayo sa ating mga nakaraan. Hindi nais niyo po tayo na keep on loving, magpatuloy sa pag-ibig, magpatuloy sa paglilingkod, at patuloy po sa pagsunod. Sabihin niyo po sa inyong group, keep on loving. Keep on loving. Keep on serving. Keep on serving. Keep on following. Keep on following. Hanggang matapos
matapos po natin yung ating pilgrim's journey at makita po natin ang Panginoon face to face, no? Hanggang makita po natin ang Diyos at makasama siya magpakailan. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong pagpapalik loob na kaloob sa amin, tulad ng ginawa mo kay Pedro. Salamat na tinawag mo kami muli, kahit kami ay nadapa o naligaw ng landas. Tulungan mo kaming mahalin ka ng mas malalim pa, maglingkod sa iba ng may katapatan at sumunod sa iyo ng may kagalakan. Sa aming pagpapatuloy, sa aming paglalakbay, ipaalala mo sa amin ang aming layunin at bigyan mo kami ng lakas upang mabuhay para sa iyo. Panginoon, sa pagtatapos ng taon na ito, naway sumasalamin ang aming buhay sa iyong pag-ibig at biyaya. Hinihiling namin na gabayan mo kami at tulungan mo kaming lumapit ng mas malapit sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin.